Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Isang matinding kontrobersya ang bumalot sa Senado ngayong araw matapos isiwalat sa publiko ang umano'y dokumentong naglalaman ng plano para sa isang impeachment campaign laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang mga dokumentong ito ay sinasabing nagpapatunay ng isang malalim na ugnayan ng ilang mga politiko sa pagbuo ng plano para patalsikin ang pangalawang Pangulo mula sa kanyang pwesto. Ayon sa mga ulat, ang mga dokumentong ito ay nakuha mula sa isang di pangalang source at ipinakita sa isang press conference. Naglalaman umano ito ng mga liham, memo at iba pang mga komunikasyon na nagpapakita na ng pag-uusapan sa pagitan ng ilang mga senador at iba pang mga matataas na opisyal ng gobyerno ukol sa impeachment campaign. Matapos ang pagkakabunyag ng mga dokumento, nagkaroon ng tensyon sa loob ng Senado. Ilang mga senador ang agad na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa lumalabas na balita at nananawagan ng masusing investigasyon upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga ligasyon. May ilan ding mga senador na maring itinanggi ang kanilang pagkakasangkot sa naturang plano at sinabing ito ay isang malisyosong hakbang para sirain ang kanilang pangalan at kredibilidad. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara Duterte na hindi siya magpapadala sa ganitong uri ng taktika. Ayon sa kanya, nananatili siyang nakatutok sa kanyang mga tungkulin bilang pangalawang pangulo at handa siyang harapin ang mga anumang kaso na maaaring isampa laban sa kanya. Ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng malaking alingas-ngas sa politika ng bansa at inaasahan na magpapatuloy-tuloy pa ang mga diskusyon at investigasyon ukol dito sa mga susunod na araw. Patuloy na maghihintay ang publiko sa susunod na mga kaganapan at sa magiging resulta ng investigasyon sa isyong ito. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang ating mga video. Dito po sa Senado yung kanya pong budget ng Office of the Vice President at si Rayson Ontiveros po ay pilit pong gusto Ito po ang gusto ni wala na pong itira, no? Lahat ng proyekto na pinropose ni BP Sara, gusto ni Ontiveros tanggalan ng pondo at manghingi na lang siya sa mga DSWD, IX, etc. Makapal talaga mukha nito ni Rayson Ontiveros, no? Lahat po ng mga senador na umatin, isa lang po sinabi, narito kami para sumuporta kay Vice. Alam na nila eh. Narito kami para sumuporta kay Vice President Sara Duterte. Tapos pinupuri nila yung si BP Sara. Yan po, alam nila na magiging presidente. Kaya ganun, di ba? Kahit nga si Jinggoy, nagulat ako eh. Lahat po sila sumuporta dun. Si Risa Ontiveros lang po ang gustong tanggalan ng pondo. Pero sa pagpapakabait, yung pinaka-peking paraan. Pag-uusapan din po natin, after po nun, nung Senate hearing sa budget, ay nagpa-unlock pa po ng ilang interview, no? Parang press conference, bigla ang press conference si BP Sara. At dito niya naman diniscuss, no? Dito niya naman tinalakay yung pong sabi niya kasi marami yan eh. Nilinaw niya po yung mga isa pa sa dahilan kung bakit hindi na sila nagkasundo. Pero maganda po yung direction na ngayon ni BP Sara. Palaban, no? Handa ng supalpalin ng lahat. Kung mahinahon na maganda bumira. Yung in control, hindi po, alam niyo naman yung mga Duterte. In control. Pero napakagaling po. Ito po ang pinakamagandang atake ni BP Sara. Talagang palaban na po si BP Sara. Wala na pong awat. Kahit po sa mga Marcos. Alam niyo po, ito po ang isa sa pinakamasaya kong panonood ng Senate hearing. Kasi supalpal na supalpal po talaga
as in supalpal. Alam niyo yun, yung pinagmukhang tanga si Risa Ontiveros, yung sanay na sanay si Risa Ontiveros na ipapahiya niya yung mga guest niya sa mapaya, yung parang yung, di po ba, ganun magsalita, yung mga malumanay na alam mong mga mandurugas, alam mong may mga tinitira ka sa likod. Alam mo yun, yung mga mapagkunwari, yung mga sabi nga sa salitaan nga ni BP Sara, plastic, no? Pero ang ganda po ng pagkakabira talaga. Talagang kanina po siya, alam niyo yung pagka nanonood ako, naalala ko ganito yung mga pakiramdam ko pag nanonood ako ng live, napapaligiran ako ng mga Hinebra fans, tapos Alaska ako. Pag nakashoot, tatayuan ko sila lahat. Ganun po yung ano, ganun po yung pakiramdam ko. Yung bawing-bawi tayo, alam niyo yun? Yung panay atake, di ba? Walang katapusan yung atake. Ilang araw na no? Talagang todo. Eto na naman, may bago na naman si Guban. Tapos lahat naka-atake. Nakakarindi, pati yung mga walang mga troll na umaakit sa'yo para ka lang atakihin, no? Talagang tapos bigla mo maririnig si BP Sara na binira si ano, binira si Risa Ontiveros ng walang talagang ang sarap po. Nako, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po pagkatapos natin yung Senate hearing, no? Grabe po, talagang yung, alam niyo yung talagang yung, nangihina ako kanina eh. Bigla akong lumakas talagang gigil na ako, magba-vlogs na ako. Pagkatapos, meron pang part 2, may interview, binanata naman yung mga Marcos. Talagang sabi ko, puta, jackpot na jackpot. Alam mo yung mga political animal na mga katulad ko, yung ang hirap i-explain eh. No, yung parang champion na champion. O sige, ano po yung naganap? Marami na nagtatanong, Ito po, so isinalang, no, present po yung mga achievement ng nagdaan, mga ginawa ni BP Sara, no? Tapos sinalang po yung kanyang proposed na budget na ito, mga main project niya, mga boreal and medical. Tapos may mga meron siya yung trabaho, ano yan? Trabaho kaday. Hindi ko alam yung tawag eh. Itama nyo na lang kung trabaho kaday. Meron pa siyang educational, no? Yun yung pinakabago niya, yung tulong educational fund na tinatawag, no? So marami po siya, burial tsaka medical, yun yung pangunahin niya. Tapos meron siya educational, meron siyang disaster response. O alam na natin yan, no? Alam na natin yung ititira ni kasi last year niya pa ginawa yan. Yung sa malumanay na paraan, negosyo taday, yan. Magnegosyo taday. Tulong po yan sa mga gustong magnegosyo. So walang problema, di ba? Vice President, may mga proyekto siya, dapat pondohan. Kaya yung ibang senador, wala namang problema. Sinuportahan. Eto na ngayon, humahangos si Risa Ontiveros. Galing pa sa dalawang hearing. Ngayon, eto po ang mga banat niya. Mga pang-uuto ba? Maganda po, no? Yung mga, kaya lang parang redundancy na. Kasi meron na pong gumagawa niyan. Yung usual, narinig ko na yan last year eh. Ganito pa rin ang banat eh. Katulad po ng medical and burial, ay ginagawa na po yan ng ating DOH at saka ng ating DSWD. Di po ba? Tapos, yung disaster naman po, ginagawa naman yan ng ating DSWD. No? Yung magnegosyo tayo, maganda yan, tulong sa mga nagnegosyo, ginagawa naman na po yan ng ating DTI. So, nagkakaroon po ng redundancy na parang hindi na po Ayoko na. Ayoko na mag-vlogs. Gigigil ako. Siguro, maarte ka. Kumuha ko ng tubig, tapos biglang namatay. Nanggigigil kasi ako eh. O, balik tayo. Alam niyo, nakakigil yung doon ako naaasar eh. Yung kung sabi sa termino nga ni BP Sara, hindi siya plastic. Alam niyo yun alam mo yung anong tumawag ka sa 8888? Bakit ka naman tumawag? Okay, kalma lang po, kalma tayo.
alam niyo yung pag nagsasalita ng parang nang-uuto, "Oh, 'di ba? Oh, ayun naman pala, meron na po niyan. Yung budget na 'yan bakit hindi na lang po natin ilinya?" Sa madaling salita, ang gusto niyang sabihin, "Wag ka na namin bigyan ng budget, tutal meron naman DSWD." 'Di ba? Oh, yun yung ano 'no, yun yung, punto ron ni Risa Ontiveros. Okey. Ngayon ngayon, eto ngayon ang bira ni ano, ni Sara Duterte, yung una. Alam niyo po, kasi, tinanong siya, 'no? Unang pagmamagaling ni ano, "Meron po ba kayong mga pag-aaral diyan sa mga proyekto niyo na 'yan?" Hindi niya binigay sa iba. Siya talaga sumasagot 'pag nagtanong 'to si Risa Ontiveros. Ang sabi niya, meron naman po kasi nung ako po ay tumatakbo, 3 lang yung, plataporma ko. Eto 'yan 'no, trabaho hindi, ano ba yung kanyang ano, ah trabaho, edukasyon at mapayapang, pamumuhunan. Kaya po 'pag nanalo ko hindi ko po puwedeng, hindi ko po pupuwedeng, pabayaan yung mga mamamayan. Vice President ako, parang sa madaling salita maraming humihingi sa kanya, 'no, ng burial, medical assistance, tapos iba't iba pang programa. Hindi niya puwedeng, tanggihan at ituro lang sa iba. Pero eto po ang sinabi niya 'no, ang sinabi niya, pinopolitika, eh. Bibigyan kita ng halimbawa kung bakit ang gustong palabasin ni VP Sara, hindi po puwede yang sinasabi mo, ayaw niya palang balotabain. Ang gustong sabihin ni VP Sara, hindi po puwede yang sinasabi mo. Kasi pinopolitika nga nila, eh. Nagbigay siya ng halimbawa, halimbawa ASICS o AYICS, ire-refer namin, tatanggihan. Bakit? Eto ang termino ni VP Sara, sabi niya, halimbawa po, ire-refer namin sa AYICS, tatanggihan ng nagbibigay ng AYICS dahil referral daw ng Vice President at kalaban. Kalaban. Hindi lang makasagot si VP Sara. Anong hindi makasagot? Sinagot nga lahat ni VP Sara, eh. Anong hindi makasagot? Sinagot niya lahat. Huwag kayong pauso, nanood ba kayo? Sinagot po lahat ni VP Sara. Huwag po kayong pauso. Kung hindi kayo nanood, huwag niyong sabihin na hindi niya sinagot. Lalo na lahat ng tanong ni Risa Ontiveros, sinagot niya lahat. Okay. Hindi po siya di makasagot na naman. Sino nagsabi hindi makasagot? Sinagot niya lahat. Baka iba pinanonood mo, baka in 2023 yan. Hindi ba nasagot daw? Hindi raw nasagot. Okay. Di butata na siya ron. Inihirit pa. Pwede naman natin. Yan po, ihihirit ko po yan sa susunod na patatanggalan. Hindi niya lang sinasabing patatanggalan. Hindi niya sinasabing patatanggalan ng budget. No? Pero sinasabi niya na ihirit niya na yung budget ng OBP, ilagay na lang sa mga line item daw. Eto ngayon ang sagot ni BP Sara. Yan yung problema. Yung mga tanong ni Risa Ontiveros, pinopoliticize niya yung budget hearing. Eto na, bumibira na. Halimbawa, kinote niya po, no? Hindi, para manahimik ka na. Ikaw na lang ang paiiyakin ko. Buti, time out lang. Wala ako sa laptop, tanggal ka na, eh. Pinopoliticize sinabi niya, no, nirekta niya. Ito po halimbawa na pinopoliticize yung budget hearing. No? Sabi ni BP Sara, malumanay, pero alam mong galit. Binasa ni BP Sara palaban. Ito po yung sinabi ni Risa Ontiveros dito sa kongreso na yung meeting o parang congress yata yun na akbayan, no? So binasa niya, naalala niyo yung speech ni Ontiveros na hanggat nasa kapangyarihan si BP Sara ay malaki ang tsansa ng mga Duterte na makabalik. Kaya hanggat nasa power, di ba? Yun, no? Kaya lahat ng to, pagpipigil, yung point ni BP Sara, kaya ginagawa niyang politika yung budget kasi binasa niya yun, no? Eto si BP Sara, dapat hindi to mawala to sa power. Di ba? Kasi habang nasa power yan, malaki yung chance ng mga Duterte na makabalik. Binasa ni BP Sara yung sinabi ni Ontiveros doon sa Akbayan Congress.
At sinabi pa niya na yung maka-China. Naku, kawawa po. Talagang pinamukha sa kanya. Pinupolitika mo yung budget eh. Dahil ayaw mo kung manatili sa power. Parang ganun eh. Pero hindi na sinabi yun ni BP Sara. Pagkatapos niyang basahin yun, anong na nga uli yung question mo? Di ba? So, kinwestiyon na naman niya yung isa niyang tanong. Yung tungkol naman dun sa kasama sa budget, mamimigay daw ng 10 million worth na kaibigan books na ang author si BP Sara, Kaibigan Books ang pangalan. Bakit daw, tungkol saan daw yung sinulat niyang libro na ipamimigay na gagastusan? Barado na naman si Risa Ontiveros, sabi niya, etong libro na to, bibigyan na lang kita ng kopya para malaman mo, wag mo na itanong sa akin, bibigyan na lang kita ng kopya. Tapos, eto, walang bayad to. Yung publishing lang yung binabayaran. Again, sabi na naman ni BP Sara, ito po ay halimbawa na naman na pinopoliticize yung budget ng OBP. Kasi natatakot si Risa Ontiveros na may pangalan ako rin sa mga ipamumudmud na libro sa mga bata. Eh yung mga bata may nanay na butante, may tatay na butante, nakakalat yung aking pangalan na Sara Duterte para hindi takot siya na dahil doon maboto ko ng mga magulang. Sabi ko, pukin, yan, ano ka ngayon? Hindi na ako. Kakalimahin ko na sarili ko. Baka mawala na naman. Durug-durug talaga eh. No? Durug-durug. Hindi naman po. Ayan ang ayaw ko rito sa ating Ayaw ko sa ugali nitong, ano nyo na lang kung ano yung natatandaan nyo Rebuttal. Ayun, ang termino pala ni BP Sara. Rebuttal. Ito po ang rebuttal ko dyan. Pinopoliticize niya. Una po yung akbayan, kinuwento niya yung sa akbayan. Tapos nung nag-insist pa si Risa Ontiveros na sagutin lang kung tungkol sa ang tinatanong lang naman tungkol saan yung libro eh. Again, ito po ay pamumulitika. Alam niyo po, bigla nagkwento ngayon si BP Sara. Nung tumatakbo yan noong 2016, hindi ganito yung word for word Nung tumatakbo ko lang po, sabi ni BP Sara, may kwento ko lang po. Nung tumatakbo yan na 2016, dahil alam niya naman na akala niya siguro hindi mananalo si President Duterte. Kaya sa akin siya humingi ng tulong dun sa Davao. Humingi siya ng tulong. Kasi nakakadalawa ng talo, ayaw niya ng matatluhan. Ganito yung hindi ganito yung wordings, pero ganito. Ako naman, dahil humingi siya ng tulong, kinausap ko naman yung isang congressman. Tulungan mo naman to, bigyan mo lang ng mga Ayaw din siyang tulungan. Ayaw din siyang tulungan ng congressman. Si BP Sara na nakiusap dun sa congressman para tulungan siya. Ito po ang maganda kay BP Sara, pinamumukha niya na ngayon na kayo, nung nanghihingi, yun, balik agad Magandang pagbabalik yan. Okay. Eto ngayon, di sabi ngayon ni BP Sara, tumawag pa raw sa kanya, pinalo up daw yung support na hinihingi sa kanya. Kaya pinalo up niya rin kay Congress, bigyan mo na lang kahit ilang mga barangay at mga leaders mo, bigyan mo na lang. Pagkapanalo daw noong 2016, siya raw ang kauna-unahang bumira kay President Duterte. Ano pong uri ng ugali yan? Putyan, tindi nun. Pinamukha sa'yo kung ano kung uri ng tao. Alam niyo yun? Sapulan lahat eh. Si Tolentino umilag eh. Putang. Hindi ba akong pinatatama? Si Tolentino umilag eh. Si Amy nanginginig yung boses nung muli nagsalita eh. Si Cayetano, putya, biglang lumiit eh. Matatawa po kayo. Nako, kung panoorin niyo po mamaya. Umilag talaga si Tolentino. Tinitigan ko. Puta. Teka muna. Si Amy, nung muli nagsalita, nanginginig na eh. Kala nyo ano pong ugali meron yan. Pati mga ugali, hindi ko po gusto ugali. Ganun magsalita yan eh. Pag napipikon mo na si Ontiveros, lalabas na yung gaspang na pagsasalita. Hindi ko gusto yung ugali ng ating resource speaker na ganun. Hindi ko rin gustong ugali mo.
Yan ang ugali mo, hindi ko gusto yan. Matapos ka na, hindi, buti nga, walang follow-up yun. Matapos ka namin tulungan. Alam niyo yung puta, nagdidiwang ko po. Yes! 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 Nakahiga ako, ha. Nakahiga ako sa banig ng karamdaman. Puta, napapayes ako. Yes! Mawasak yung ngipin mo na naman. At biglang umawat na si to the rescue. Yung iba na po nagtatanong, sinasagot po ni BP Sara ng matino. Halimbawa, nung si Grace po na. Nung si Grace po na nagtanong, sinagot niya naman, tungkol saan ba yung libro? Tungkol sa friendship. Oh, friendship, no? Friendship naman naman. Pero hindi na po umiimik si Ontiveros. At pinasainan na po nila. Wala na pong question, nag-second demotion. Nakalimutan ko na kung sino yung nagsabi na ipapasa na nila sa plenary. Sa plenary na po uli ang debate nyo. Okay. Ito po, yung paglabas po, yun na, no? Meron pong sinundan na siya ng mga reporter, pinaunlakan naman niya. Yung sinasabi na katarantaduan nyo, yung sinasabi nun, hindi makasagot. Utot mo, hindi ka nanood. Manood ka kasi. Hindi makasagot, sinagot nga lahat eh. Ito po ang ganda po ng mga binitawan ni BP Sara nung sa labas na mga reporter na lang kausap. Kaya kami ginaganito kasi threat kami sa power. No? Threat kami sa power, yung Duterte. Kaya sila hinaharas, political harassment eh. 'Di ba? Sinabi niya na 'yan. Sila ay alam ko na. Umiinit. Teka, tututukan ko lang ng electric fan para baka madaan to. Pag tinututukan ko na sa electric fan, baka naman naghahang lang siya. Dahil sa sobrang init ng panahon. Okay. Threat sila, yung mga Duterte. Alam niyo na kung kanino sila threat. Doon sa mga nagsusulong daw, yung gustong ma-extend yung power or gusto nilang magkaroon ng power through chacha. Ay, sino ba yun? Alam niyo na yun eh, di ba? Okay. Tapos kinuwento niya na yung mga Marcos. Yung mga Marcos, noon daw, kasi nauwi po yung sa may pagsisisi ba? Okay. Dito muna. Kinuwento niya muna, no? Wala naman talaga siyang balak tumakbo na presidente, no? Sinabi niyan, alam natin yan lahat. Yung vice president, siyempre, nakumbinsi lang siya ng mga Marcos, yung magkapatid. Eto na, nilalabas na unti-unti ni BP Sara yung mga tunay na dahilan kung bakit siya nag-resign. Wala namang problema, no? Pero nilapitan siya eh. Hindi siya tatakbong presidente, nagdeklara siya. Wala rin siyang actually ang pinail niya ay mayor. Dahil ang pangarap niya maka three times na mayor, no? Yung niya matapos niya yung term. Pero lumapit daw sa kanya mga Marcos, ganito yung termino, yung pagkakasabi nila. Tulungan mo kami kasi hindi kami mananalo. Hindi kami mananalo. Kailangan naming may boto kami ng Mindanao at Visayas. Yun yung termino. Ngayon naisip niya naman na para maituloy, maraming nabinbin na mga proyekto si Pangulong Duterte. Compromise na lang para maituloy lang yan. Kaya tumakbo siya na vice president. Ang tansya niya, sa pagiging vice president, matututukan niya. Di ba? Tama nga naman. Pangalawa ka sa pinakamataas eh. Tapos miyembro ka ng Kaya hindi lang ang tinakbo po nila, no? Taliwas po sa pagkakaalam natin na unity. Hindi po. Unity and continuity. Yun yung pinaalala ni BP Sara eh. Pero sabi nga ni BP Sara, pero alam nyo naman ngayon na nangyari, eto na. Wala na talaga yung continuity. Hindi na natin nakikita na kinokontinue nila. Talagang kitang-kita na ngayon yung panggagamit, no? Kaya tinanong nga siya, si Senator Amy, magkaibigan kami. Magkaibigan lang sila, pero alam mo na, masama loob. Kasi yun na nga eh, unity and continuity. Pero nung nanalo sila, tablahan na, di ba? Yun yung matagal na natin sinasabi. Kaya nagtanong, may regret ka ba na tumakbo ka ng BP? Bakit naman ako magkaka-regret? Kung tumakbo ko ng mayor, di mas lalo kung babanatan pa rin nila. Kung tumakbo ko ng mayor, baka iba nanalo. Mas lalo na yun pag yun nanalo. Yung si Lenny, di ba?
O mas lalo silang babakbakan nun. Kahit na mayor pa siya, hindi siya titigilan. Yung sinasabi natin dito noon, no? Yung mga nagpapanukala pa sa inyo, baka hindi tumakbo si BP Sara. Na-realize na yan ni BP Sara, kita mo sinasabi, kahit mayor lang ang tinakbo niya, hindi siya tatantanan. Kaya, wala siyang regret na vice president. At least vice president siya. May laban-laban dahil hindi na sila tinatantanan. Eh. Di ba? Hindi na sila tinatantanan. Pero yung tanong sa kanya ngayon, natatakbo ba siya sa 2028? Alam niyo na yung sagot. Kita mo yung diferensya noon. Tatakbo ba siya ng 2022? Hindi. Definite siya na hindi siya tatakbo. Gusto niya maging mayor ng 3 term. Ngayon, anong sagot niya? Tatakbo ka ba ng 2028? Mahirap sagutin yan. Kasi mamaya, baka madulas ako, patay na ako, paano ko? O, di ba? Hindi niya po, knowing, naisip na po ni BP Sara yan. Mas kawawa po sila. Imagine niyo ngayon nga, vice president siya eh. Tignan niyo po yung ginagawa sa pamilya niya. Vice president pa yan ha. Pangalawa pa sa pinakamataas dahil sila ay threat sa mga may ambisyon dyan. Threat sila sa gustong manatili sa power. Threat sila sa gustong manungkulan.